bansa at sa buong mundo. Sa mga binasa po natin dito, ganito po siya maghahari. Sabi pong ganoon, see my servant, whom I have uphold, my chosen in whom I delight. I have put my spirit upon him. He will reveal justice to the nations of the world. He will be gentle. He will not shout. At naroriyan, hindi niya raw po pababayaan yung unrighteousness na kung saan ay makita sa kanyang pamumuno na ito ho ay magpiprevail. Naroroon po na sasabi niya, He will see full justice given to all who have been wrong. So, makikita po natin dito kung gaano po, kung ang pagnanasa niya na ang lahat ng ito ay tunay na maisakatuparan. But more than ever, brothers and sisters, the Lord wanted us to know kung gaano po na ang Panginoon ay tunay na hindi lamang po siya long-suffering, but He is so tender. He is so loving. So I just want to dwell tonight about the tenderness of God's heart. About yung pong kanyang pagiging gentle. He is gentle and He is tender. No? Yung puso po niya ay tender. Sabi nga pong ganoon, pag ikaw ay isang leader, you must be strong outside, but you must be tender inside. Kailangan daw po ay malakas ka sa labas, pero ang puso mo ay mababa at ito po ay malambot. Ito po ay tunay na mapagmahal. Now, ang Panginoon po ay makikita natin kung papaano sa mga pagkakataong ito, the Lord wanted us to see yung pong kanyang kagandahang loob, yung kanya pong pagiging mahabagin at kanya pong nagiging yung gentleness and loving. No? Una po, makikita natin, the Lord is speaking to the whole world dito po sa mga binasa natin. Sabi pong ganoon, I have put my spirit upon him, he will reveal justice to the nations of the world. Sa lahat po, sa kabuuan. Now, look upon or just hear about all the news that's happening. Makikita po natin na kung saan, bagamat ang Panginoon ay nangungusap na, hindi lamang po sa tinatawag na kalikasan, kundi sa lahat ng mga pangyayari po sa ating pong mundo. Narariyan po yung mga iba't ibang mga climate change na ito yung mga for the first time ay nangyari. The first ever na pinakamalakas na tsunami, cyclone, hurricane, yung pong mga pinakamalakas na earthquake, yung pong mga epidemya. Ganon din po mga kapatid na ang Panginoon ay tunay na nangungusap kung paano na ang tao ay tunay na makinig sa panawagan ng ating Panginoon. Ngayon po, ang espiritu ni Cain ay nanghihinbabaw sapagkat walang humpay na pagpatay ang ating naririnig. Hindi lamang po sa ibang bansa, hindi lamang po sa maraming bansa, kundi baging sa ating bansa. Na ang dugo o ang buhay ay parang walang halaga. Narariyan po nung kanina lamang ay meron na naman pong barilan na nangyari sa Florida. 5 ang patay, 13 ang sugatan. At ito'y baliwa lamang, nais lang na pumatay. No? Sa mga nakaraan, nakita po natin ang maraming mga pagpatay sa mga Kristiyano. No? 69 po ang namatay at ito po ay walang humpay. At wag na po tayong lumayo sapagkat ito ay naririnig din po natin at nakikita natin sa ating mga telebisyon. Mga ina na kung saan ay humahagulgol ang mga pamilya na nagluluksa. Di alintana kung ito man ay Pasko o Bagong Taon. Mabuti pa po ang mga NPA o yung mga komunista na pagka Pasko at mga Bagong Taon, wala munang patayan. Tigil muna ang putukan. Tigil muna kung ano man ang mga bagay. Kung sa mga gera po, ay pinuputol ang lahat. May mga ceasefire. Pero mga kapatid, ngayon po ay parang nakikita natin ang espiritu ni Cain na ang dugo po ay lubos na sisiyasatin sa bawat isa na kung saan ay kumitil ng mga buhay na yon. At mula dito makikita natin na ang kasamaan ay lalong tumataas. Narariyan po na ang walang humpay na mga
karumihan, yung pong katalampasan na kung saan ay para bagang harap-harapan na walang paggalang at tunay po na ang Diyos ay hindi binibigyan ng kahalagahan. Makikita po natin na marami na ang mga nangyayari. Marami ang halimbawa na ang isang tao ay biglang nawala. At anong nangyari sa kanyang kayamanan? Ngunit para bagang ito ay walang tunay na epekto sa anumang uri ng kung saan ang tao ay sumasalamin sa kanyang sarili. Marami po at palagi po tayong nag-iisip at nagsasabi ng tinatawag, we always speak about human rights, brothers and sisters. But yet, ang makikita po natin ay, kumbaga ay, we do not know, brothers and sisters, what we do not value the humanity. We don't value humans, no? We don't care about the humanity. Merong parang we ourselves, we do not know how to be human. Parang ang lahat ng ito parang patungkol lang sa karapatan. Pero patungkol sa kung ano at kung papaano ito ay mailalagay sa ating mga buhay. Parang ito po ay baliwala. There is always the writing of the wall. There is the trumpet sound. Ariyaan na po na ang Diyos, there is the sound of the alarm. The Lord is speaking to the whole world. But as if there is no sense of urgency. As if everything is like business as usual. No need for God. People will come to, like, just want to hear what they want to hear. And they will really still do what they wanted to do. There is a sense of apathy. And they do not really understand. I mean, like, there is an indifference. Parang baliwala at wala akong pakialam. There is the backsliding, the spirit of backsliding. Without you knowing it, you are just attending. You are just in the ritual, in the tradition. But yet, it is just nominal. And without you knowing it, continuously na ang ating mga buhay ay nilalamon na ng sistema ng mundong ito. And still, wala pong tunay na tinatawag na conviction. Why? Because there is the coldness of heart. Sin will always lead us to the coldness in our heart will always lead us into sin. And as we continuously become cold and lukewarm, then you are not aware na ang kasalanan ay pumapasok na sa bawat isa sa atin. Now, sa lahat ng mga bagay na ito, mga kapatid, makikita natin kung papaano ang Diyos. Masasabi ba natin na ang mundo po bang ito ay hindi ba karapat-dapat na nakatulad nung kapanahunan ni Sodom ng Sodom at Gomora, kapanahunan ni Noah? Hindi po kaya ito ay kailangan ng husgahan, kailangan na pong hatulan? Hindi po kaya na kung saan katulad po dito na ang justice ng Lord ay kailangan ng maghari, kailangan na po yung righteousness, and as a result, there will be judgment. Katulad po ng ipinanalangin ni Daniel, Lord, we know that we have sinned and we identify that we sin against you. And Lord, we are coming unto you, not because we are righteous, but because, Lord, only of your mercy. Or, sabi ni Jeremiah, Lord, we know that man's life is not in his own. It is not for him to direct his step. Lord, judge us. Lord, judge us. Not with your wrath, but according to your mercy, or else we will be reduced unto nothing. Is this the heart cry now of the intercessors? Is this the cry right now ng church na dapat na pong husgahan at dapat na po na hatulan? Ito po ba'y sinasabi natin na tama na ang mga bagay na ito? Bagamat nakaakma po yung kung saan ay yung mga bagay na naka-align patungkol po sa Book of Revelation, yung alignment po ng mga superpower, andyan na ang liwaliwanag na. No? Kung paano na sa isang pindot lang ng isang missile, ng mga nuclear, ay po pwede nang mawala sa mapa ang isang bansa. Ang nakalulungkot nga lang po, parang ang Pilipinas ay nag-a-align sa Russia at sa China. At alam po natin, maliwanag pa sa sikat ng araw na ang sa aklat ng Revelation, ito po ang siyang kakalaban at magiging tunay na tinik
sa bansang Israel. At ito ay hindi po allied, no? Ito po ay yung mga nasa Axis power na kung saan ito po ang magiging kalaban, lulusob, lilinlang sa Israel. Ito po ang siyang magtatanggol sa mga Arab countries. Mga kapatid, hindi po natin alam kung ano ang mga mangyayari. Andyan po, kung akin pa pong babanggitin isa-isa, yung pong mga current events, meron pong malaking significant, yung pong West Philippine Sea, na yun po ay nilalagyan ng tinatawag na military armaments, o ito po ay ginagawang parang isang Subic dati, o yung Clark natin dati. Ito po ay military forces. At dito po ay hindi natin alam kung ano ang mga mangyayari, pero as if meron pong pagbabago ng hangin, lalo na po sa ating bansa. Now, there are so many things, but yet, ang tao po, parang nakikita natin, there is no searching for God. And if there is always the deception. Yung deception po na ang tao ay nailalagay naman po sa mga Diyos-Diyosan, na ilalagay sa hindi tamang pagsamba, na kung saan yun po ay ikinagagalit ng Diyos, na mas lalong magdadala ng pagkagalit sa puso ng Diyos. Sa Lunes po ay magkakaroon na naman po ng Nazareno, at doon po makikita natin kung paano na ang tao, with all of this deception and with all of this idolatry, how God feels, and how we Christian, tayo po ay magkikibit-balikat na lamang ba, o tayo po ay talagang parang wala tayong magagawa. Pero let us go, Panginoon, sa mga pagkakataon na ito ay pumunta tayo, hindi po doon sa, I just want to speak, now this is pertaining the world. Pero tingnan po natin mga kapatid, the tender, the loving kindness, the long-suffering, the gentleness, the tenderness of God to His people, sa Kanyang iglesia. Sa bawat isa sa atin, sa iyo, sa akin. Mga kapatid, dito po sinabi na, sabi niya gano'n, a bruised reed, he will not break. Dito po ay naging personal ito. At alam ko po, ang pinatutukuyan nito ay hindi lang po ang Israel, kundi po tayo na mga tumanggap sa ating Panginoong Jesus. Nang sabi niya gano'n, a bruised reed, gaano man tayo na para bagang sa ating mga buhay, lalo na po sa mga huling sandali, narariyan ang sino man makapagbata ay mananatili magpakailanman. Meaning to say, hindi magiging madali ang buhay sa mga huling araw. Narariyan na kailangan ikaw ay magbata. Kailangan ikaw ay magpursige. Kailangan ipaglaban mo ang iyong pananampalataya. Kailangan maging matatag ka. Maraming mga pagsubok, maraming mga panlilinlang, marami po ang mga patibong at mga tukso na darating sa iyo. Pero in spite of this, nais ng Diyos na tayo po'y matatag sapagkat ang mga bagay na ito ay dahilan lang. Ang mga bagay na ito ay siyang ginagamit ng Panginoon upang tumatag lang ang ating pananampalataya bilang paghahanda sa Kanyang tunay na Kanyang pagbabalik. Mga kapatid, ang sabi niya ganoon, the bruised reed, God will not break. Mga kapatid, makikita po natin na amidst of all the things that's happening, yung pong pataas ng kasalanan, yung pong ang tao ay para bagang wala ng paggalang sa Diyos. Harap-harapan na ang ating Panginoon po ay ating pong binibigyan ng sama ng loob. Ito po ay lubos na yung kung paanong tayo po ay walang banal na takot sa Diyos. Mga kapatid, still, alam niya, kahit sa isang iglesia, hindi lamang po ito sa mga nasa labas, kundi pag-usapan natin mismo yung ikaw at ako. Sa loob ng iglesia, marami po ay nanlalamig, marami po ay narariyan na kung saan wala ng tunay na pagmamahal sa Panginoon. Narariyan ay nabubuhay pa rin sa kasalanan. Pero alam niyo po, ang Panginoon nananatili po siya, na nakikinig at meron pa rin po siyang pinakikinggan as long and as much as there is still a cry, there is still a prayer, there is still a holy remnant
na lalapit sa Kanya. Meron pa rin mga nananalangin. Meron pa rin po na maigting na lumalapit sa Panginoon. Mga kapatid, ang Diyos ay hindi pa rin niya ibababa ang Kanyang tunay na paghahusga o ang Kanyang paghahatol. Mananatili siya hanggang sa huli. I believe hanggang sa huli, mga kapatid. I believe ito yung pinakamataas at ito ang siyang magniningning. Bago dumating ang Panginoon, ang makikita po natin, ang magiging obvious, ang lubos nating mararanasan is the loving kindness of God, His mercy, His grace, His patience, His tenderness, His gentleness. He is going to handle us, nourish us, cherish us. Kanya po tayong aalagaan. Kanya po tayong hahabulin. The Lord will be the one who will do the initiative. As long as makikita po natin, there is still a holy remnant. There will be a cry. There will be a prayer. Have mercy upon us, O Lord. Lord, with your loving kindness, Lord, grace be upon us. I believe the gentleness of God, the tenderness of God will be felt still among His people. As long as there is a brokenness and tears that prevails among the church, as long as in the church there are still who keeps on coming, praying, seeking God, loving the Lord, having the thirst for the Lord, yes, they keep on fighting upon the coldness of this world. Against all odds, we are going to come. We are going to seek God. We're going to find Him. We're going to love Him. Mga kapatid, this is what the Lord is looking at. As long as there is still a cry, the tenderness of Jesus will be among His people. And the Lord can see still with His tenderness how He deals with it. Mga kapatid, could you imagine sa Kanyang church, there is still the cry of asking about the mercy of the Lord. In spite of our limitations, in spite of all our sins, still the Lord, it keeps on coming. Nang sabi niyang ganon, anak, I know, inside the church, sabi po ganon, a bruised reed, He will not break. Ang bruised reed po, ang reed po ay parang ito po ay mga dahon o ito po ay yung mga halaman na kung sa atin po, may kukumpara po ito sa mga talahib na. Ito po yung mga tumutubo na lamang at pagkatapos po ay dahil sa hangin, madali dito naaalagaan, madali po itong maputol. At pag ito po ay napuputol, narariyaan, makikita po natin kung paano unti-unti na po pwede itong mamatay. Pero meron pa rin po na kung saan ito ay pag-asa. Na kung ito ay iyong lubos na hawakan at pagkatapos ay itatayo, po pwede itong mabuhay. Ang sabi ng Panginoon, a bruised reed, I will not totally break. Hindi ko ito patuloy at hindi ko ito puputulin. Ito ay kung saan ay patuloy niya ito, katulad po ng isang, kumbaga ay may bali, ito po ay kanyang hihina, ito po ay kanyang gagamutin, ito ay kanyang tatalian hanggang ito ay lubos na tumayo. Katulad ng isang halaman na maaaring ito ay naputol, maaaring meron pong bahagi na nasugatan, pero ito ay kanya pong palilibutan, ito'y tatalian hanggang sa ito ay humilom. Mga kapatid, this is exactly kung gaano po kalabing, ka-gentle, ka-tender ang Panginoon. Nang sabi niya, bagamat sa mundo, dito po sa Isaiah 42, wala lang po akong oras para ibahagi sa inyo pa yung mga susunod na mga sitas. Pero makikita po natin dito na ang mundo ay po pwede na niyang husgahan. Pero ang sabi niya ganoon, meron akong mga anak. Mga anak na patuloy na nananalangin at meron pa rin akong mga anak na alam ko ang kanilang mga puso na sila'y nasasaktan. Meron pa rin mga nasa loob ng iglesia na kung saan ay tinatawag po na they are broken. They are reed that are broken, reed that are bruised. Pag sinabi pong bruise, sila po ay hindi lamang, ito po ay sugatan. At yung pong broken, sila po ay kung saan ay nabalian. Maaaring sila po ay mga limitado.
Now, mga kapatid, sa ibang mga rendition, tinawag din po ito na ang mga Kristiyano ito sa loob ng iglesia ng mga poor in the spirit. Sila ay mga naghihikahos. Hindi lamang dahil wala sila sa lahat ng uri ng material dito sa mundo, kundi they are the people who are poor in the spirit because they do not have the capacity and because they do not have the strength and they don't have the profile whatsoever. They cannot boast of anything except for the Lord. Na kung saan they are poor in the spirit. And so because they are poor, because they are helpless, because they cannot do anything for themselves, they rely on God solely. And then from here, they really trust God. And because of that, sabi ng Panginoon, blessed are the poor in the spirit, for there is the kingdom of God. Ito yung kung saan ay dahil sila'y mahirap, dahil sila'y may pangangailangan, wala silang ibang mahahawakan kundi ang Panginoon. And there are still people who are bruised. Ito po yung broken. They are poor in the spirit. And so the Lord wanted to deal and to continuously, brothers and sisters, give yung kanyang tenderness sa kanyang mga anak. Yung tenderness po ng Panginoon, nakikita niya sa chest. They are endured. The feelings are endured. They have unfulfilled expectations. They are close to the breaking points. Yun po yung kung saan there are so many feelings na emotionally, whatsoever, there are depressions and there are anxieties, there are doubts and there are fears. May mga iba't ibang uri na kung saan ay nararamdaman, may pagkapagod. Naririyan po yung unfulfilled expectations. We have broken dreams. May mga bagay na inaasahan tayo na hindi dumating. Meron tayong mga standard na hindi naabot. Meron po tayong mga discouragement and frustrations. Meron po rin tayong tinatawag na kung saan helplessness, and there are times that we lost that strength to move on. Yung pong we come to the end of ourselves, and that we are now close to the breaking point. Parang magbe-break, kumbaga magbe-breakdown ka na. And that's the time, mga kapatid, na ang sabi ng Panginoon, when you are in this situation, just like a bruised reed, a broken reed, sabi niya ganun, a bruised reed, I will not cut off. I will not break. Hindi ko yun pababayaan. Aalagaan ko yun. With my tenderness, with my gentleness, sa aking puso, na kung saan pagka sila ay nakikita ko na wala nang magawa, especially ang kaaway, pagka po ikaw ay mahina, na meron kang mga ganong nararanasan, katulad po yan ng mga Amalekites, na pagka ikaw ay mahina, dun sila lulusob. Ganun po ang dyablo. Kaya sabi nga po ganun, when the enemy comes in, no? Pagka ang dyablo po ay dumarating, pero ang sabi ng Lord, like a flood, katulad po ng baka ay padadaluyin ko ang aking kahabagan. Mga kapatid, maaaring pag dumating na ikaw ay nanghihina, ang gagawin ng kaaway, dadalhin pa sa iyo yung lahat ng uri ng mga kasinungalingan. Sasabihin sa iyo, wala ka nang magagawa, hanggang dyan ka na lang. Nandyan po, ilalagay sa iyo yung fear, yung faith mo i-destroy, ipapaalala yung mga pangako ng Diyos at pagkatapos, ba't hindi pa nangyayari ang pangakong yan? O siguro ay meron kang ganito, nananalahin ka naman, mabait ka naman, wala ka namang ginagawang masama, bakit nangyayari sa iyo yan? All of these things, all the lies, ibibigay po ng kaaway. But this is, brothers and sisters, just like a trick, para tayo po ay patuloy, o tayo ay lubusan na mabali. Pero narariyan po yung loving kindness ng Panginoon. Nandyan po yung gentleness niya. Hahawakan niya po tayo. At pagkatapos po sa kanyang paghawak, mga kapatid, hindi niya hahayaan na ang ating pong mga buto ay mabali. Tayo po ay kanyang patatayuin. Hanggang meron pong Diyos na kung saan ay tumitingin sa bawat isa sa atin. Yet my loving kindness shall not depart from thee. A bruised reed I will not break. Nor, sabi niya gano'n, nor quench the deeply burning flame. Ito yung kung paano aandap-andap na ang iyong pag-asa.
Ito yung kung saan nawawalan ka na ng parang buhay. Ito yung kung saan nawawalan ka na ng hininga. Wala ka na ring liwanag. Yung liwanag na para bagang wala ka nang makitang maganda. Mga kapatid, pagka ganun na ang iyong sitwasyon, parang hindi mo na rin alam ang gagawin sapagkat madilim ang lahat ng iyong tinutunguhan. Pag ganun ang iyong sitwasyon, ang Diyos po ang magsasabi, anak, yung mga aandap-andap na liwanag ay marahan ko iyon na kukupkupin. Para kung ito man ay aandap-andap na, hindi lubos na kamamatay ang liwanag at ang apoy at ang buhay nito. Mga kapatid, this is the tenderness and the gentleness of God. With His personal hands, na kung saan tayo po ay hahawakan niya. Personally, He will dwell among us. Personally, He will care for us. Siya po mismo ang siyang hahawak sa atin. Siya mismo po ang sasama sa bawat isa sa atin. And I just want on this na tignan po natin katulad po ni Elijah. Sabihin natin, Pastora, nangyayari yan talaga sa akin eh. Kasi ganito lang naman ako, ganyan. Pero alam niyo, sa Bible, mga kapatid, sabi po sa James, Elijah is like a person, is like a human like you and me. Siya po ay, kumbaga, kilalang-kilala na lingkod ng Diyos. In fact, sa Revelation, siya pa po yung mga ngaral on the last moment para po ang mga marami ay makakakilala pa sa Panginoon, si Elijah. At alam niyo po, hindi po siya namatay ng kung saan ay sa laman, kundi siya po ay nirapture, no? Chariot of fire. Kung makikita natin ay grabe po, no? Mataas ang tingin natin kay Elijah. Pero tingnan po natin, si Elijah ay dumating din po sa punto, makikita po natin to sa 1 Kings chapter 19. Sa 1 Kings chapter 19, ikukwento ko na lang po sa inyo. Sa chapter 18, inutusan po si Elijah na ipapatay ang lahat ng mga propeta ni Baal. 450 tsaka 850 yun, mga kapatid. Naglakas loob siya nang sabi niya ganoon, kayo kanya, sumasamba kayo sa isang Diyos-Diyosan. Pero nais ko kayong hamunin. Sabi niya ganoon, how long are you going to divide between two opinions? If God is your God, then let it be. But if my God is God, then let Him be our God. Kapatid, nung oras na yun, sabi niya ganoon, ako ang Diyos ko, ang Diyos ng Israel at ang mga Diyos-Diyosan niya. Kaya po, ang sabi niya ganoon, tignan natin kung sino magpapababa ng apoy. At dun nga po, sa madaling kwento, nilagyan na po ng lahat, ginawa na po ng mga propeta ni Baal ang lahat ng kanyang pwede nilang gawin. Sila po ay maghapon magdamag na sumigaw na nalangin, sumayaw, lahat na po at nagsugat ng kanilang mga sarili pero walang apoy na bumaba. Pero si Elijah po, inilagay pa po niya yung mga tubig. Mga tubig na pinatutunayan niya na yun po ay walang hokus-pokus. No? Na kung saan tubig po at pagkatapos nung siya po ay nanalangin, nagpuri sa Panginoon, bumaba po ang apoy. At mula doon ay sinabi ng Panginoon, patayin mo ang lahat. Pinatay po niya ang lahat na yun. Kung pupunta kayo sa Mount Carmel, doon po sa, malapit po yun sa Valley of Jezreel, makikita niyo po yun. Kung saan, I could imagine, ang sabi kong ganoon, paano ginawa ito ni Elijah? Paano po niya yung ginawa? And then after that, nabalitaan ni Jezebel, na ang ginawa ni Elijah, namatay ang mga propeta ni Baal. Naggalit si Jezebel. Tapos sabi ni Jezebel, bukas ng hapon, mamamatay ka na. Humanda ka, sabi sa kanya. Mga kapatid, natakot si Elijah. At doon po ay tumakbo siya. Nagtago po siya. At sa kanyang pagtatago, narariyan po, ang sabing ganoon, So Elijah pled for his life. He went to Beersheba, city of Judah, and sent his servant there. Then he went alone in the wilderness. Mag-iisip po siya. Traveling all day. And then, naupo na lamang po siya sa isang broom bush and then prayed that he might die. Gusto niya na pong wakasan ang lahat. At ang sabi niya ganoon, nasabi niya, I had enough. Lord, this is too much for me. Yung mga bagay na kung saan ay naranasan ko, hanggang dito na lang po ako. I want to die. Ako po'y pagod na. And then, mula po doon, nariyaan na
na siya po'y nakatulog. Pero sa pagkakatulog niya, hinipo po siya ng isang anghel. At ang sabi sa kanya, wake up, come on, get up and eat. And he looked around and saw bread, some bread, na kung saan ay mainit na niluluto sa isang stone doon po sa wilderness. Para pong nagiging pancake, no? Baking on a hot stone and a jar of water. And so, he ate and drank, and then natulog na naman. Hindi niya nalintana yung anghel. And the angel of the Lord came again and touched him and said, get up and eat some more, for there is a long journey ahead of you. And so, he got up and ate and drank, and the food gave him enough and strength to travel 40 days and 40 nights. Lagi pong ganoon. To Mount Horeb, the mountain of God, where he lived in the cave. Pumunta siya sa cave. Now, imagine natin, 40 days and 40 nights, mga kapatid, na kung saan hinahandaan po siya ng meal, na kung saan mula po doon, nakikita ng Panginoon na siya po ay hurting, na siya po ay pagod, na siya po ay para bagang sumusuko na, but without a word. Ang Lord, He keeps on giving the meal. He keeps on, brothers and sisters, giving the meal. You know, ang Panginoon po, sa lahat ng pagkakataon na pagka tayo po ay naroroon sa punto na yung we cannot really rely na sa ating mga sarili, and then andun tayo sa pinaka-lowest part ng ating buhay, narariyan ang Diyos ay nakakaudawa. Siya po ay mababa ang puso. Siya po ay gentle. Hindi po siya pinagalitan. Hindi siya sinabihan ako saan, Elijah, ano nangyayari sa'yo? Akala ko ba ganito ka? Akala ko ba superhero ka? Mga kapatid, hindi po. Kundi si Elijah po, pinagtiyagaan ng Panginoon 40 days. Pinaglulutuan ng hot cake. Hindi po sinabi sa Bible kung ano pa po ang pinakain sa kanya. Pero could you imagine 40 days yun? And you know the Lord, how, yung pong, gaano po siya ka-merciful, gaano po siya ka-gentle. Hindi po siya kung saan ay sinermonan. Halimbawa, ikaw ay bagong gising, mga kapatid. Ano ang gusto mo na, anong uri ng paggising ang gusto mong gawin sa'yo? Yung ba yung kung saan ay katulad ng thunder? Katulad po minsan ng mga nanay natin na talagang sesermonan ka. Katulad po ng earthquake, yayanigin ka, uy, gising. O kaya katulad po ng mga fire, no? Nag-iinit, papatayan ka ng aircon, papatayan ka, everything hanggang sa, may kasama pang, kami po, ako po yung lumaki, pag ikaw inabutan ka ng 7:00 sa higaan, lagot ka na sa nanay ko. No? Ganun po kami noon. Ewan ko po ngayon. Hindi po, alam ka pala. Alam ko kung ano ngayon. Kasi may mga anak din ho ako. Pag 7:00, nakahiga ka pa. No? Pag 8:00, sobra ng gal. Parang, ano ba namang klase ng, parang, tanghaling-tanghali na, natutulog ka pa. Pag tinignan mo, 7:00 pa lang yun. 8:00 pa lang. Yun po mga may edad, yung mga nanay dito, di po ba? Ganyan po. Kasi dahil wag ka dapat na pangunahan ng, kung hindi yung nga yung tilaok ng manok, yung pong talagang sikat ng araw. Grabe pag nasikatan ka na ng araw, tapos tulog na tulog ka pa. Ang tawag sa amin nun, mga tamad. No? Buti na lang po ang Lord natin, very tender. Amen. Siya po ay, dito po kay Elijah, nung oras pong yon, ay hindi po siya ginising ng gano'n. Bagkus, siya po ay pinakain lang. Tapos, kikita niyo si Elijah, di ba masyadong spiritual? Bawa, nandyan na kinakausap siya ng anghel person. Yun po yung typology ng ating Panginoon. Ay, parang dapat nagpipray siya, dapat nagko-quote na siya ng word, o dapat nagrepent na siya. Sabi niya, ay, nandyan ka pala, o tulog ulit siya. Ganun kahaba yung unawa. Ganun po ka-gentle ang Panginoon. At pagkatapos, nung pong 40 days na, parang sabi na ng Panginoon, I don't want you to live a life like that. Sabi niya ganoon. When you come to the breaking point of your life, then
there is always a time to listen to the still small voice. Kaya po nung dumating ang Panginoon, makikita po natin yun dito sa verse 11 na po. 1 Kings chapter 19, "Go out and stand before me on the mountain," the Lord told him. Andun pa rin siya sa cave. Parang nung oras na yon, sinabi sa kanya ng Panginoon, na nagpakita po ang thunder, ang fire, ang earthquake, ito pong lahat ay dumating. Pero andun pa rin siya. Baliwala sa kanya yon, baliwala sa kanya. Pero nung oras po, na kung saan ay narinig niya yung pong small, still voice ng Panginoon. Nung narinig na po niya, mga kapatid, yung pong boses na kung saan yung a gentle whisper. And this is accompanied with a still wind. Yung pong kung saan ay marahan na hangin. At doon po sa marahan na hangin na yon, narariyan yung a soft breeze, soft wind, and with a gentle whisper, a small voice, the Lord is asking, "Elijah, what are you doing down there? Don't you know that you should not be in that place? It's a little bit dark over there in the cave. You should not remain on that cave. A cave of discouragement, despair. A cave wherein you will come to the end of yourself and you will encounter your breaking points. A cave na kung saan the Lord wanted you to come out." And then from there, doon po siya bumangon. And then mula doon ay sinabihan siya ng Panginoon, "I want you to hear my voice." And this is it, just like you and me. When we come to that moment na tayo rin po, katulad ni Elijah, we come to the point na we are confused. Sometimes pagod din po tayo and you really do not know what to do. And at times you're really tired of doing good, quote unquote. Elijah can really justify and he has the right na sabihin, "Lord, mabait naman po ako." Hindi nga po na ihayag na may nagkasala rin si Elijah sa Bible. At narariyaan po, dito lang po, na kung saan ay sinabi niya, "Lord, I want to die." Pero yung pong kanyang parang profile, masunurin siya. Ang tapang nga niya eh. Kahit ano sabihin sa ng Lord sa kanya, gagawin niya. Buhayin mo yan, bubuhayin niya. Gumawa ka ng himala, paranin niya. Gagawin niya. Patayin mo yan, papatayin niya lahat. Magpababa ka ng apoy, gagawin niya. 13 major miracles na nangyari po kay Elijah, bumuhay ng patay. Mga kapatid, sa kapangyarihan ng Panginoon, ginagawa niya yun. Pero dumating po siya rito. Pero alam niyo po kung paano po ang Diyos ay nag-respond sa kanya. It is with gentleness and it is with tenderness. Sabi niya, "A bruised reed I will not break, and a smoldering wick I will not cut off." Hindi ko kailanman nababaliin ng lubusan ang mga nangihina at yung basag na. At kung saan ang mga mamamatay na o yung pong aandap-andap na ay hindi ko lubusan na aalisin ang kanilang liwanag. Mga kapatid, ito po yung nangyari kay Elijah. Si Elijah po mula dito, nung narinig na po niya yung still small voice, nung narinig na po niya yung soft breeze and soft wind, na siguro po ito yung humahampas ng napaka-gentle sa kanyang mukha, sapagkat yung pong ministry ni Elijah, talagang siguro hindi niya naranasan hindi niya alam ang ibig sabihin ng gentleness o loving kindness o yung pagiging tender. Kasi po parang siya po yung counterpart ni John the Baptist. Sa Old Testament, si Elijah, pero sa New Testament, si John the Baptist. Kaya panay pugot ulo yan, no? Kaya po napagod siya. Pero nung siya po ay nandun sa cave, nagising po siya hindi doon sa earthquake, hindi sa thunder, hindi po doon sa apoy. Apoy man yung paligid niya, wala. Normal na sa kanya. Pero nagising siya bago ito. Sabi niya, the still small voice. And just like a breeze,
just like a soft breeze, a soft wind. And from there, lumabas siya. He heard the voice of God, and then he followed God's direction. And there are mga three major na command na ibinigay sa kanya. Now, let me get to my point na as we close, nakikita natin na when you reach the breaking point of your life, there is always one solution. Listen to the still small voice of God. I don't mind kung hindi kayong malakas manalangin o kung ikaw ay humahagulgul lang ng walang salita. There are times really that you will just cry because no amount of words can really express what is inside. And those tears, even though you cannot understand, but yet God can understand. And there are times, mga kapatid, that you will just parang ang layo ng tingin, pero wala namang tinitignan. It is just like, parang kang nag-iisip, pero wala kang iniisip. And then you will just cry. These are the times where napagod ka na rin. These are the times na you will also ask God, Lord, hindi naman po ako I cannot think of anything na nasaktan kita. But yet, as if there was no answer. Walang sagot sa mga panalangin, as if there's no voice, there's no revelation. Minsan parang, there are things na may mga pinagagawa sa iyong Lord, sumunod ka lang naman. And then, hindi dumating yung mga bagay na dapat yung kailangan mo. Para dun sa pinagagawa ng Panginoon. And sometimes you will just ask God. But you know what? Ang Panginoon, He will respond to you and He will deal with you so gently. Hindi kanya yan i-rebuke at sasabihin niya sa'yo, o yan, wala ka ng quiet time, o yan, ikaw ay hindi ka na consistent, o yan, hindi ka na katulad dati, and everything. God knows how to deal with these people differently because He knows the very entrance into our hearts. He knows that still, katulad po ni Elijah, hindi niya yun sinermonan, pinagalitan. Alam niya yung anak niya ngayon, napagod lang. Kahit may mga sinabing hindi dapat, gusto ko nang mamatay, Lord, nag-iisa na lang ako, parang wala na akong kakampi, pinatay nila lahat ang mga propeta mo. Bakit nananatili yan si Jezebel at saka si Ahab? Marami siyang tanong. Tumakbo siya ng tumakbo. Kaya dahil doon, no Lord, no, dali, matutulog na lang siya. But yet, alam niyo po how God respond, 40 days, pinakain lang siya. Now, hindi ko ibig sabihin na gayahin natin ito dahil hindi naman tayo Elijah. Ang ibig ko po sabihin dito, there are cases that part of our lives, nangyayari po ito. But yet, how the Lord will deal with you in tenderness and gentleness para maunawaan mo, He is gentle. The Lord is gentle. The Lord's heart is tender. He will not easily get angry. But as far as the east is from the west, sabi pong ganoon, you will always measure the love of the Lord kung paano po siya magpatawad. Sabi nga pong ganoon, He deals with us in various measurement. Yung pong heights, no, yung taas nito, sabi pong ganoon, upward ay as high as the clouds are in the sky. So as high is the love and the forgiveness of God amongst us. And then as far, yung horizontal, as far as the east is from the west, yung pong horizontal. So is the forgiveness of the Lord, and so is He forget about our iniquities. And then, paano po yung vertical nito? Vertical, ito po yung vertical as high, and then horizontal as far as the east is from the west. Pero may relational. Yung relational, sinabi pa sa Psalms 103, sa Psalms 103, sabi niya ganoon, He is like a father to us. Just like a father to his son. He doesn't easily get angry.
but he continuously loved and has a tender, loving kindness to his children. Because he knew where he came from, he knew he came from the dust. That just like a flower, we are here today and will be gone tomorrow. That is the relational. Kapatid, napakaganda po kung paano po na si Elijah, naranasan niya ito. At dahil po doon, nakita po niya kung gaano ang Diyos ay naging mahabagin sa kanya. Kung ano man yung po mga nangyari, it's just like a test of your faith. The Lord is not mad with you. And as if the Lord just said to him, I want you to release the fears. Yung takot mo, natatakot ka lang, Elijah. Hindi sinabi ng Panginoon, kala ko bang tapang mo, pinatay mo nga, ang dami-dami. Namon mo pa sila, hindi. Sabi niya, come on, release all your fears. And then, hinawakan lang po niya si Elijah. And then, sabi niya ganoon, it is time for you to take you to another walk of life. And that's it, how the Lord really deal with us. You know, tama po yun eh. When God stopped to care, He ceases to be God. Pag ang Diyos tumigil sa pagmamahal, sa pagiging mahabagin, sa pagiging maawain, mabuti sa bawat isa sa atin, He ceases to be God. Hindi na siya Diyos. Sapagkat siya yung Diyos. Yung Diyos na mahabagin, at ito yung kanyang nature. The nature of our God. When God is stopped to care, He ceases to be God. And this is what I like most to our God. He is a personal God. He is a relational God. Kanina po, nagbe-prepare ako. And come to think about it, I tend to maging katulad ni Elijah. Sabi ko, Lord, before, pagka nagtataring, yung pang mga kabataan mo pa, siguro mga 10 years ago, magkukulong ka lalo pagkatarihin, tapos maghapon kang hindi kakain. Tapos hindi ka lalabas doon sa kwarto, hindi ka nakakarinig. Tapos magbabasa ka ng maraming libro, magiging lima dapat yun. Pero as time pass, nagkakaedad ka na, hindi mo na kayang magbasa ng maraming libro. Mahirap nang tumagal sa mga binabasa. Makikinig ka lang ng mga preaching isa-isa. And after that, makakaraan po, pwede ka pa yung humahagulgul ka. Lagi ka nakaluhod. Tapos mag-excuse ka sa Lord, Lord, hindi ako makaluhod kasi yung batok ko, ganyan. Tapos, parang gusto mo magpaliwanag uli sa Lord. Pero sasabihin sa'yo, anak, huwag ka nang magpaliwanag. Huwag ka nang magpaliwanag. I know. And this is how pitiful the Lord is. This is how merciful God is. He knew na, weakness is different from wickedness. Alam niya kung sinasadya mo. Alam niya kung yun ay habitual sin na, darling sin mo na, tinotolerate mo na, at niloloko mo na siya. Alam niya yun. Pero as long as there is brokenness and tears, as long as you will cry to God and ask for His mercy once again, kahabagan mo ako, Panginoon. Even though na you really have so many limitations and you have so many negligences, inconsistencies sa Panginoon, but yet His mercy is from everlasting to everlasting. His tender heart and His gentleness, He's so gentle. Parang minsan hindi ka pa niya sinabihan ng yung magre-rebuke ang Panginoon, pero hindi yun to the point na makukondemn ka eh. Hindi. Tulad ng sinare ko sa inyo, isang taon, December 30. Sabi sa akin, Lord, anong message ito sa akin? Binigay sa akin ng Lord. I know all your works and revelations, but I have one thing against you. You have left your first love. Nasaktan ako. Sabi ko, Lord, I have left my first love. Tapos pinaliwanag ng Lord, anak, iniwan mo ang first love. Lord, I really wanted always to dwell to you. I really wanted to
to pray. Yeah, that's it. You left it. Sabi nga, anak, iniwan mo yun. So I cried. And the Lord knows. The Lord knows. Alam mo, po pwedeng mag-justify ka. Lord, because you're commanding me to do other things, pero wala kang masasabi. Why? Because you have been enveloped. Hindi ka na-condemn, kundi it is with love. It is with, God knows kung saan ka masaya. Given a choice. Kung alam ng Lord, wala kang matatakot. And same thing with Elijah. Parang I could imagine Elijah at that time, nung kinakausap na siya ng Panginoon, yung still small voice. Komentaryo ko lang po ito. Parang sasabihin niya, Lord, hindi po pala madali maglingkod sa inyo. Parang sasabihin niya, Panginoon, parang I could still remember yung pong hahabulin ka, kung kumbaga ay kailangan mo patunayan yung pananampalataya mo. Nung inutusan ka na magpababa ka ng apoy, dapat laksan mo yung loob mo. Paano kung hindi mangyari? Kaya nung sinasabi ni Elijah kay Elisha, you ask a hard thing. Sinasabi niya, Elisha, hindi madali ang lubusang sumunod sa Panginoon. Pero praise God, mula po dito, kaya nga sa James, sinabi, si Elijah ay katulad mo at katulad ko. He is like a human, he is human like you and me. Bagamat nagpatigil siya ng ulan, 3.5 years, and then nung sabi na ng Lord, magpaulan na, paulan naman siya. Maharap siya kay Ahab, maharap siya sa mga hari, gusto siyang patayin. O sige, magpadala pa kayo. Another troop, papatayin na naman siya. O, ano na naman po yun, tinupok na naman ng apoy. Another troop, 50 na naman. O, tinupok na naman ng apoy. Yung pangatlong grupo ng mga armies na magpapapatay sa kanya, natakot na. Natakot. Mga kapatid, ang lahat ng ito, grabe po yung tapang ni Elijah. Pero, deep inside, the Lord can see the little child in us. The Lord can see kung sino tayo talaga. At siya lang ang nakakakilala sa bawat isa sa atin. Amen. Shall we bow our heads? Amen. Dear Holy Spirit, we come unto you tonight. I might not justify, O God, your tenderness, your gentleness. I might not given, Lord, yung talagang tunay na lalim yung kapakahulugan ng kabutihan mo, kabaitan mo. Pero Lord, taawakan namin ngayong gabing ito, yung salita mo sa Isaiah 42. Yung sabi mo, Lord, a bruised reed, you will not break. Panginoon, you see kung sino po yung mga broken reed, kung sino po yung mga bruised reed. Kilala mo po ang bawat isa sa amin. Alam ko po kung sino yung may mga pinagdadaanan ganito. Kilala niyo po yun, bawat isa sa amin. Pero sabi mo, hindi niyo kami pababayaan. A bruised reed, you will not break. Nor even yung pong umaandap-andap, the smoldering wick, Lord, yung pong lampara o yung ilaw doon sa lampara, aandap-andap man, mamamatay na, mawawala na ng hininga, mawawala na ng liwanag, wala ng pag-asa. Pero Panginoon, hindi niyo aalisin sa amin yun. Hindi niyo yun aalisin sa amin. Panginoon, salamat po, ganyan po kayo kababa ang loob, ganyan po kayo kamaunawain, ganyan kayo umabot, ganyan kayo magpasensya. Inasmuch, Lord, na ito po yung pinakilala niyo sa amin ngayong gabi. Panginoon, nakikita rin po namin ang aming mga sarili. O Diyos, na hindi po, kung nangyayari sa amin yun, hindi po kami ganoon. Hindi kami ganoon kahaba ang unawa. Hindi kami ganoon kamahabagin o mapagmahal. Kaya ayaan niyo po, Lord, na mulit-muli ay patuloy niya kaming turuan. Bugin niyo ang pusong ito. Alam ko po pagkatapos noon, si Elijah po kung titignan namin, wala na kaming masasabi patungkol sa kanya. Pero meron pa pala.
Meron pa po na dapat po niya ring matutunan. Ito po yung isang phase, isang bahagi ng katangian ng aming Diyos. Makapangyarihan siya, pero mabait siyang Diyos. Mababa ang loob, maunawain. Lord, kakaiba kung paano ka nag-aalaga. Ang tiyaga mo, Panginoon. Hindi dahil sa tinotolerate mo yung kasalanan namin, kundi gusto mo pang kami magsisi. Gusto mo pa, Lord, na matutunan namin kung sino ka. Masilayan namin ang puso mo. Maunawaan namin kung gaano kahaba, kalawak, kataas, kalalim ang pag-ibig mo. At dahil dito, Panginoon, mas lalo mong binabasag ang puso namin. Mas lalo mo kaming kinakausap. Mas lalo mo kami, O Diyos, na itinutuwid. Pinaliliwanag mo, Panginoon, ang aming pananaw. Binabago mo ang aming puso. O Lord, kinakausap mo kami na kung gaano ikaw ay mahabagi, mapagmahal, ganun din po kami na dapat sa iba ay magawa namin. Sapagat kung paano mo kami pinatawad, ganun din kami dapat magpatawad. Kung paano kami inunawa, ganun din na dapat kami umunawa. Kung gaano ikaw ay nagbigay, ganun din kami dapat na nagbibigay. O Panginoon, salamat po. Lord, katulad na naging panalangin namin, lukuban mo kami ng muli ng iyong kaluwalhatian. Lukuban mo kami, Panginoon, muli, O Diyos, ng iyong kabanalan. Lukuban mo kami, Lord, ng iyong katagian. At mula po dito, O Diyos, sasambahin ka lang namin, mamahalin ka lang namin. At Lord, kung kami po ay mag-aalay, wala kaming ibang po pwedeng Lord, anong iaalay namin kundi yung puso namin, yung buhay namin. Pero yung buhay na ito, yung pusong ito, Lord, patuloy mo lang na baguhin. Gusto po namin pag nag-alay kami, Lord, yun naman pong maganda, yun naman pong malinis, hindi yung madumi. Yun naman, Lord, alam namin, Lord, hindi pa po kami nakaabot sa kaluwalhatian mo. For all have sinned and fall short unto the glory of God. Ang maibibigay namin, Lord, ay yung brokenness and those tears in our hearts. Because you know who we are. You know our very frame. Thou knowest our down sitting and our uprising, and thou understand that our thoughts are far off. We bless you indeed, O God. Lord, hayaan niyo lang po na ito ang lubos namin. Kung saan ipagbulay-bulayan, makita ka namin sa katangian mo. Pinupuri ka namin, dakilang Diyos. Mari po ba tayong tumayo? Hallelujah. Oh, dear Jesus, hallelujah, Lord, hallelujah. Pwede po ba nating awitin minsan pa, fill this temple, O God. Lord, ito ang aming panalangin, mas nauunawaan namin ngayon. And Lord, may we feel the warmth of your embrace. Maaari po ba ngayong gabi, ipadama niyo po yung pagyakap ninyo, katulad kay Elijah. Lord, 40 days po, 40 nights, niyayakap mo siya, binabantayan, pinapakain. Lord, alam namin, ginagawa mo rin yun sa amin, pero pwede po ba ngayong gabi maging kakaiba? Let your tangible presence, oh Lord, may we feel your tangible presence. Lord, yakapin mo lang kami, isang yakap lang ngayong gabi. Lalo na sa mga kapatid po namin na nangangailangan ng iyong yakap. Lalo na po sa mga may kabigatan. Yung pong katulad ni Elijah, napagod na sila sa paggawa ng mabuti. Panginoon, yung hindi na nihanap ko anong gagawin. Panginoon, maaaring katulad po nung sinabi, aandap-andap na yung liwanag, nawawala na ng pag-asa. Pag wala ka ng liwanag, wala ka ng direksyon. Panginoon, maaari po ba isang yakap lang? At yun po, O Lord, yung magiging
Yun po yung magiging palatandaan. O Diyos, Lord, yung po pagsama mo sa amin ngayong gabi at sinasabi mo, ikaw ang Diyos, mababa ang kalooban, na ang puso mo, O Diyos, ay malambot. Kung magalit ka ay banayad, ngunit kung magpatawad ay wagas. Ikaw ay may magandang kalooban. Ikaw, O Diyos, ay tunay na mabiyaya at mahabagin sa aming lahat. Thank you, Lord. We just come before you, Lord, tonight. And Lord, may we feel you, O Lord. Hallelujah, Lord Jesus. Of your spirit, let my spirit feel of your embrace. Let me be a holy habitation, where your spirit is free.
long, O God, you are going to uphold, Lord, your mercy. But Lord, you said, as much and as long as there are cries, as long as there are holy remnants, as long as I can hear prayers, there are travail in my body. I will keep on. I will keep on healing the bruised reed, the broken reeds. And Lord, come to think about it, there are still so many in your body, Lord, that are broken, hurting, oh God. Oh dear God, as long as there are cries of mercy, as long as there are holy remnants crying, holy, your glory, your grace, Lord, your mercy. Oh Panginoon, we just want to come to you personally once again. Oh dear God, just like Elijah, we thank you for the still small voice, for the soft breeze, Lord. Oh Lord, for that gentle wind. Oh dear God, that touches each and every heart tonight. And then we are so free. We have now the freedom just to express ourselves, just to talk to you, O Lord. Inasmuch as you are too personal, you are so patient, you are so understanding. Oh, come on, shall we just give a moment? Take this moment to talk to God and just like Elijah, when we can come before the Lord and just tell Elijah, Lord, katulad po ni Elijah, sabi niya, bakit ka nagtatago, Elijah, Lord? Kasi feeling ko, nag-iisa na ako. Feeling ko, Lord, wala na akong kasama. Tsaka natatakot din po ako, hinahabol po ako ni Jezebel. Nitakot po ako. Tsaka napagod na rin po ako. That is very, very authentic. That is very transparent. You know, we can be very transparent to God. And then, from there, feel the loving kindness of the Lord. Sasabihin ng Panginoon, oh, anak, and then, He will just embrace you. Katulad po ng mga magulang natin. Pag nagtatapat tayo sa kanila, andun po yung pagmamahal, andun po yung pagyakap. Then just feel, come on, just feel the embrace of the Lord. Just feel kung ano po yung puso ng Panginoon. Hallelujah. Oh, dear God. And you can just come. Come on, just, Lord, pero deep inside there is a song in my heart. Deep inside, Lord, there is love. Lord, I love you. Lord, ayoko masasaktan ka. Ayoko pong gumawa ng taliwas sa gusto mo. Panginoon, gusto ko po maging maayos ang buhay ko. Panginoon, gusto ko rin po maging katulad mo, yung kawangis mo. Lord, alisin mo yung galit sa puso ko. Alisin mo po yung sama ng loob. Alisin mo po yung hindi pagpapatawad. Alisin mo po yung pag-alala sa mga nakaraan. Hayaan niyo po, Lord, na maitalaga na lang po yun sa iyong mga kamay. Lord, sapagkat Ikaw ay malumanay. Ikaw, O Diyos, ay may kababaang loob. Ikaw ay mapagmahal. Ikaw ay mahabagin. Mapangunawa.
Oh, dakilang Diyos. Oh, hallelujah. Oh, Lord. Hallelujah, Lord. My God. Nadarama ko po kung paano tayo minamahal. Niyayakap ng Panginoon ngayong gabi. Come on. Hallelujah. Oh, with this, oh Lord God, salamat. Mararanasan po natin yun na maaaring meron pong hanging mainit na kung saan ay dadaloy mula sa ating ulo hanggang sa ating katawan. Meron din pong parang minsang malamig na kung saan ay yayakap sa atin, nahahawak sa ating mga kamay, o yung simoy ng hangin na dadaan sa atin. Yan po yung mga palatandaan ng Diyos. Ang Diyos ay naririto. Oh dear God. Oh dear God, sinabi mo, hindi niyo pababayaan, Lord, na maputol. Maputol, O Panginoon, ang anumang bagay, O Diyos, na may buhay sa amin. Lord, maputol yung aming pong magandang relasyon sa inyo. Maputol, Panginoon, ang aming mga panalangin. Maputol, O Diyos, ang aming paglilingkod. Maputol, O Diyos, O God, at mawala kami. Lord, hindi nyo hahayaan, Panginoon. Lord, nang gawa ng kaaway, hadlangan ng anuman, O Diyos, na mga pinagagawa niyo sa amin patungkol sa iyong kaharian upang mas marami pang makakilala sa iyo. Hindi niyo yun pababayaan, Panginoon. Para sa iyong iglesia, Panginoon, hindi mo hahayaang mawala ang apoy, ang liwanag, O Diyos, sa aming iglesia. Hindi mo hahayaan, Panginoon, ang naglalagabgab na apoy sa puso ng iyong mga lingkod, ng iyong mga anak, Panginoon, ay mawala. Kundi ito'y mananatili, O Lord. O God, hallelujah. You are not going to quench, O God, the smoldering wick, O Father God. You will not turn it off, O dear Jesus, but you will fan into flame. Lord, there must be a light. Hallelujah. Lord, you know, oh God, the oil. The oil must not cease. Yes, the oil must not cease giving light. Hallelujah. Oh, unto the censer. Yes, we will catch the fire, oh God. And we are going to turn on the light. We are going, Lord, to keep the light burning. We are going, oh God, hallelujah, to fan into flame the fire into our hearts. Oh dear God, we pray for this family, for the JRM. We pray, oh Lord, hallelujah, for the very beacon, for the very foundation, for the very beginning, the good beginning, Lord. You have begun a good work in us. Lord, you are going to continuously, you will continuously fan into flame. You are going to revive your work, hallelujah, in our years, in the midst of our years. You are going again to let us see your miracles again. Oh dear Jesus, oh, hallelujah. Your glory, Lord, will fall once again. And it will even be greater because the glory of the latter house will be greater than that of the former. The best of our days for the Lord are just ahead of us. We are going to see your miracles again. You are going to revive your work in the midst of our years. Blessed be the name of the Lord forever. Oh, yes, let the devil hear this. This is what we believe. This is what we declare. Because the glory of the Lord will fill this place. Because we will continue to behold, to believe, and to receive
see the very character of our God, the glory of our God. Behold, our God is good. He is loving, He is tender, He is merciful, He is kind, He is forgiving. Oh, dear Jesus, we just love you. We just love you, we just love you, we just love you. We just honor you, dear Lord. Woo! Hallelujah, come on, shall we give? Yes, come on, let there be praise in the house now. Come on, let us honor the Lord. Come on, hallelujah, let there be shout in the house. Hallelujah, hallelujah, woo! Hallelujah. Oh, let there be light. Let there be light. Let there be strength. Let there be strength. Let there be life.